Isang pagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano mas makikilala si Lord, knowability of God. At ang Bible verse natin ay mula sa John chapter 17 verse 3. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw na John chapter 17 verse 3, "And this is life eternal, that they might know the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." Sa verse natin ngayong araw, makita natin na hindi lang gusto ni Lord na malaman natin kung sino siya, kundi gusto niya na makilala talaga natin siya personally at relationally at totoo. Ang konsepto ng knowability of God ay nagsasabi na God is knowable, not fully, pero truly. Ibig sabihin ito, kahit hindi natin siya kayang lubos na maunawaan, dahil siya ay infinite at tayo ay limited lamang, ginawa pa rin niya ng paraan para makilala natin siya na totoo. Una-una ay revelation of God. God wants to be known through Christ. Una-una ay nagpakilala si Lord sa atin. Hindi tayo iniwan sa dilema sa hula-hula kung sino siya. Through the Word of God, through His works, and most especially through Jesus Christ, pinahayag niya ang kanyang sarili. Si Jesus mismo ang ultimate revelation ni God. Kapag tinignan natin si Jesus, ang kanyang buhay, teachings, death at resurrection, nakikita natin na ang puso ni God, ang karakter niya at ang pagmamahal niya sa atin. Kalawa ay relationship with God. God wants genuine relationship. Hindi lang po ito tungkol sa head knowledge. Ito ay tungkol sa impormasyon. Ang gusto ni Lord ay relasyon. Imagine, ang creator of the universe ay gusto tayong makasama, kausapin, makilala. Gusto niya maging involved sa buhay natin. Sa bawat desisyon, struggle, tagumpay. He deserves na nandun tayo kasama natin siya. Katlo ay rebirth. God transforms us into Christ-likeness. At dahil nakikilala natin siya, unti-unti rin tayong binabago. Sa pamamagitan ng relasyon natin kay Jesus, tayo ay pinapanganak na muli, not physically but spiritually. At sa journey na ito, nililinis niya tayo, binabago niya ang ating ugali, at ginagawa niya tayong mas katulad ni Kristo araw-araw. Kaya, paano ba natin ito ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Unang-una ay keep up your prayer like first thing in the morning. Usapin natin si Lord the moment na tayo magising sa umaga. Kahit sa simpleng good morning Lord, thank you for today, ay malaking bagay na iyon. And prayer is connection. Kalawa ay keep at reading the Bible daily, even on busy days. Huwag nating hayaan na dahil busy tayo ay hindi na tayo nakapagbasa ng Word of God. Kahit isang verse lamang sa isang araw ay basta may nalalaman tayo ay magkakaroon ito ng impact kasi doon siya nagsasalita. At like, keep on knowing God theologically and relationally. Hindi sapat na alam lang natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dapat ay pinapamuhay natin ito at hinahayaan natin ang katotohanan na iyon ay mag-transform sa ating puso at kilalanin natin si Jesus through study. Pero mas lalo pa natin palalimin araw-araw. Kaya ngayong araw, tandaan natin na God wants to be known. Hindi siya malayo, hindi siya nagtatago, at siya ay Diyos na lumalapit, nagpapakilala, alagaan niya sa atin. The more na kikilalanan natin siya, the more na magiging buo tayo, secured at puno ng pag-asa. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.